Welcome to Bible Q&A with Gospel Force. Today we will dive into the depths of Scripture as we explore your burning questions about the Bible. Each episode will tackle the questions that ignite your curiosity and deepen your understanding of the Bible. Let's connect, explore, and grow together as we seek out the wisdom hidden in God's Word. Have a blessed day and welcome back dito po sa ating channel sa Gospel Force. And we are on the exciting part na po mga kapatid na pag-uusapan yung patungkol sa John 1:1. So we are on the part 3. And sa mga hindi pa po nakapanood sa ating part 1 and part 2, pwede nyo pong balikan at panoorin para lubos po ninyong maunawaan ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito mga kapatid. So for this episode mga kapatid, we are on episode 61. Part 3 na po mga kapatid ng ating usapin patungkol sa John 1:1 na pag-uusapan natin paano ba natin i-interpret, paano ba natin unawain at intindihin itong John 1:1 po mga kapatid. So ngayon, uunahin natin dito mga kapatid, praise the Lord, kasi marami dito mga interpretation na ito daw ay dalawang persona, ito daw ay nagkakaroon daw ng ibang identity, yung logos or yung word mga kapatid. So yan po ang pag-uusapan natin dito mga kapatid. Ano ba yung nagkatawang tao talaga? Sino ba yung nagkatawang tao? Yung mismong salita or yung mismong Diyos mga kapatid. So sa last video natin pinag-usapan natin yung Rema at saka Logos at doon naunawaan natin mga kapatid ano yung pinagkakaiba ng Rema at saka Logos po mga kapatid. So anyway, for more explanation about that, Rema and Logos, and patungkol po sa usapin natin ngayon mga kapatid sa Greek, i-discuss po natin yan sa next video po natin. So ngayon, focus po tayo sa paano natin unawain yung John 1:1 mga kapatid. So una, titingnan natin dito mga kapatid yung tinatawag po na context ng Biblia. So ang context ng John 1:1 ito ay madalas na ikinapit sa usaping Godhead. Although meron po siyang related din po siya sa Godhead and connected din po siya sa Godhead mga kapatid because ito ay topic about incarnation. So pero hindi po ibig sabihin na ang context, pinaka-context ng John 1:1 ay Godhead na po mga kapatid. Kasi po, una mababasa natin dito, in the beginning. Alam naman natin mga kapatid na ang Diyos po ay eternal. So hindi po, wala po siyang beginning mga kapatid. Okay? So sabi dito mga kapatid, in the beginning. So when the Bible talks about beginning or simula, ito po ay pumapatungkol mga kapatid, always in relation to the creation po mga kapatid. Kaya dito, ang pinaka-context po ng John 1:1 mga kapatid is God's redemptive plan for humanity or the Creator's plan before the creation. Okay? So ulitin ko, ang pinaka-context po ng John 1:1 is God's redemptive plan for humanity or ang plano ng manlilikha bago pa niya itinatag ang sanglibutan o before His creation po mga kapatid. Sa last topic natin na pag-usapan natin sa previous episode natin, na pag-usapan natin yung Rema at saka Logos, yung word po dito mga kapatid ay hindi po literal na itong katulad sa atin na nagsasalita ngayon, that is Rema, kundi ito po ay Logos. Ibig sabihin, pag sinabi nating the Word was with God, ang salita ay kasama ng Diyos, hindi po ibig sabihin dyan na ang Diyos ay nagsasalita at kasama niya yung mismong salita niya. Hindi po mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng Logos? Kasi hindi ito Rema kundi ito ay Logos. Ano bang Logos mga kapatid? Sa last video natin, na topic natin dun yung mga meaning. Pero uulitin lang po natin dito mga kapatid. The Logos means the plan and mind of God. That is the Greek meaning of Logos po mga kapatid. So ngayon, ano ba itong John 1:1? Titingnan po natin mga kapatid since alam na natin yung context ng John 1:1. Praise the Lord. So, titingnan natin mga kapatid sa Greek. Ano ba ito sa Greek? So, sa Greek, sinasabi doon, in the beginning was the Word. Sa Greek, that is NRK enho logos. So, in the beginning was the Word or was the Logos. Ano ba yung Logos? The plan and mind of God. Kung intindihin natin mga kapatid yung first clause, madali lang po natin maintindihan kung alam natin yung meaning ng Logos. So, sa simula, nandoon na yung plano ng Diyos. So, bago pa niya lalangin ang sanglibutan, nandoon na po yung plano ng Diyos. Ang tanong, anong klaseng plano ito? Malalaman natin yan sa second clause. Sabi dito mga kapatid sa second clause, and the Word was with God sa English. Sa Tagalog, at ang salita ay kasama ng Diyos. Pero sa ibang salin, I think mas accurate siya mga kapatid, at ang salita ay sumasa Diyos. Okay? So ngayon, kasi doon nalilito ang iba, yung tinatawag na the Word was with God. Ang akala nila literal na kasama ng Diyos na face to face. Hindi po mga kapatid. Kasi sa Greek, that is kaihologos and prostonteon. Hindi po sinabi dyan, kaihologos, prosopon, prosopon. Okay? Hindi po prosopon, prosopon, kundi prostonteon. Ano bang ibig sabihin? Ano bang pinagkaiba ng dalawa? Kasi pag sinabi natin prosopon, prosopon, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, yung parang dalawang persona na magkaharapan. Kaya nga po, hindi po talaga dito
kumbaga, akma yung katuruan or interpretation patungkol sa dalawang persona or dalawang identity, na ibang identity yung Logos, ibang identity yung Diyos, mga kapatid. Kasi nga, sabi ng iba, yung Logos or yung word dyan, yun ay nagkatawang tao at hindi yun yung Diyos. So lalabas, naging dalawang Diyos na, mga kapatid. Sa iba naman, hindi dalawang Diyos, isang Diyos, ngunit dalawang persona. Hindi po ito aakma, mga kapatid, dahil po doon sa salitang Griego, prostonteon. Ngayon, bibigyan natin ng halimbawa, ano ba ang prostonteon? Pag sinabi nating prostonteon, sa English, ang ibig sabihin, pertaining to God. Anong ibig sabihin? Pertaining to God. Or ito ay pumapatungkol sa Diyos. Pumapatungkol or nauukol sa Diyos. Halimbawa dito, mga kapatid, Hebrews chapter 2 verse 17. Mababasa natin dyan, pertaining to God. Okay? Sa mga may Biblia, kayo na lang po ang magbasa. Hebrews chapter 2 verse 17 and Hebrews chapter 5 verse 1. Nasabi doon, mga kapatid, pertaining to God. Sa salitang Griego kasi yan po ay prostonteon. Okay, so paano ba natin intindihin yung second clause? The word was with God. Sa Greek, kai ho logos and prostonteon. Okay, since ang logos ay plano ng Diyos or the plan and mind of God, okay, prostonteon ay pumapatungkol sa Diyos. Paano ba natin yun intindihin? Kai ho logos prostonteon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, sa simula, nandoon na yung plano ng Diyos at ang plano ng Diyos na pumapatungkol sa kanyang sarili mismo. Prostonteon. Okay? Planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Ngayon, ano bang plano ito, mga kapatid, na pumapatungkol sa kanyang sarili? Babasahin po natin, mga kapatid. Ito po ay tumutukoy sa plano ng Diyos na pumapatungkol sa kanyang sarili before the creation. In the beginning was the Word. Okay, siguro, mga kapatid, mas madaling maintindihan. Babasahin natin, mga kapatid, ang ilang pong sinasabi ng Biblia dito po sa 1 Peter chapter 1. Okay? Samahan niyo po ako, mga kapatid. Sabi dito, but with the precious blood of Christ, talking about Jesus Christ. Of course, may dugo na siya. Of course, naipanganak na siya, mga kapatid. Okay? As of the Lamb without blemish and without spot. Sabi ito sa Tagalog, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan. Ibig sabihin, walang kasalanan, mga kapatid, si Jesus Christ yun. Gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. So yung lamb dito, mga kapatid, or kordero, or tupa. Okay? Pag sinabi kasi nating tupa, malaking tupa na yon. Pag lamb kasi, ito yung batang tupa. Kordero, mga kapatid, sa Tagalog. Or lamb sa English. So, sabi dito, mga kapatid, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. So, pumapatungkol ito, yung lamb dito, mga kapatid, pumapatungkol kay Kristo. Or kay Jesus Christ. Sa verse 20, sabi dito, verily, who verily was preordained. Ano ba yung preordained? Nandoon na. Okay? Before the foundation of the world. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, but was manifest in these last times for you. Sabi dito sa Tagalog, na nakilala ngang ng una bago itatag ang sanglibutan. Okay? Nandoon na, nakilala na, bago pa itatag ang sanglibutan. So ngayon, bago itinatag ang sanglibutan, mga kapatid, wala pang tao doon. Paanong nandoon na si Jesus Christ? Hindi pa nga naitatag ang sanglibutan eh. Wala pang mga hayop, wala pang mga halaman. On the 6th day, doon pa nilikha ang tao, mga kapatid. Wala pang tao doon. Paanong nandun na Jesus Christ? May dugo na doon na binanggit, mga kapatid. The Lamb. Alam kasi ng Diyos, mga kapatid, bago pa niya itatag ang sanglibutan, alam niya actually na ang tao ay magkakasala. Kaya bago pa niya itinatag ang sanglibutan, nagplano na ang Diyos kung paano ang tao ay maligtas at mapatawad mula sa kanilang pagkakasala. Ito po yung kagandahan, mga kapatid, because our God is all-knowing God. Bago pa niya itatag ang sanglibutan, alam niya na ang tao ay magkasala. Bago pa niya nilikha ang tao, alam na niya na ang tao ay magkasala. Kaya bago pa niya itatag ang sanglibutan, God prepared us a plan for redemption, mga kapatid, para sa ikaliligtas natin kung paano tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at maligtas mula sa ating pagkakasala, mga kapatid. So dito, sabi dito, mga kapatid, na nakilala na ng una bago pa itatag ang sanglibutan. So paano nag-exist si Kristo bago pa itatag ang sanglibutan? As a word, mga kapatid. Kaya nga kanina, word, a plan and mind of God. In the plan and mind of God, mga kapatid, sa isipan ng Diyos, bago pa niya itatag ang sanglibutan, nandoon na siya, nakaplano na siya. May plano na siyang pumapatungkol sa kanyang sarili. Ano yung planong pumapatungkol sa kanyang sarili, mga kapatid? Na siya po ay mahayag sa laman. Okay? Mamaya titingnan natin, mga kapatid. Sa ibang talata ng Revelation chapter 13 verse 8, sabi dito, mga kapatid, and all that dwell upon the earth shall worship Him, kay Jesus Christ.
whose names are not written in the book of the life of the Lamb. Okay, nandito na rin yung Lamb or Cordero, talking about Jesus Christ, slain from the foundation of the world, na pinatay. Sabi dito mga kapatid, okay, aklat ng buhay ng Cordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan. Paano siyang pinatay? Buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Because in the mind and plan of God, nandoon na nga yun, nakaplano na. Okay? Kaya nga ang pinaka-context ito mga kapatid, God's redemptive plan for humanity or the plan of Creator. Creator's plan before the creation. Ito po yung pinaka-context dito mga kapatid. Pinapakita dito mga kapatid, John 1:1, na bago pa niya itatag ang sanglibutan, bago pa niya lalangin ang tao, ang mundo mga kapatid, nandoon na yung plano ng Diyos kasi alam ng Diyos na tayo'y magkasala. Okay? Alam ng Diyos na ang tao ay mahulog sa pagkakasala. Kaya ang Diyos mismo ay bago pa niya tayo nilikha, naghanda na siya ng tinatawag na the redemptive plan mga kapatid. Meron na siyang inihandang plano kung paano tayo maligtas mula sa ating pagkakasala. So ngayon, kaya sa second clause sabi dito mga kapatid, kai ho logos prostonteon, ang planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Ano yung plano na yung mga kapatid? Na siya po ay mahayag sa laman. Of course, nung una ay kung sinasabi dito na pinatay na siya, na ipako na siya sa cross bago pa itatag ang sanglibutan, paano na ipako yun? Sa isipan ng Diyos. Alam niya kasi yung God is all-knowing God, omniscient mga kapatid. Alam niya ang lahat ng bagay. So bago pa niya itatag, alam niya actually na siya ay nakaplano na, siya ay mahayag sa laman. Of course, sabi dito ng Biblia, siya ay pinatay na. Paano siyang pinatay na? Hindi pa nga na nilikha ang tao Hindi pa nga siya naipanganak. Sa isipan ng Diyos bilang Logos. Okay? Kaya pag sinabi dito, in the beginning was the Word or the Logos, na simula, nandoon na yung plano ng Diyos, plano ng Diyos na pumapatungkol sa kanyang sarili. Okay? Ano yung plano sa kanyang sarili mga kapatid? Na siya po ay mahayag sa laman. Kaya sa John 1:14, the Word became flesh. Nagkaroon ng katuparan yung plano. Ang Word, ang Logos na yon, nag-came into existence mga kapatid. Nagkatawang tao. Sino yon? Sa kanyang sarili yun mga kapatid. Tumutukoy yung plano na yon sa kanyang sarili. Na siya po ay magkatawang tao. Kasi yung iba, pinapalagay nila na yung Logos, okay, ay ibang identity. Kumbaga, yung plano ng Diyos, yun lang yung nagkatawang tao at naging Diyos rin. Yun ang sinabi ng iba. At yung iba naman, yung plano ng Diyos ay nagkatawang tao at mayroon siyang nature ng pagka-Diyos na iba sa Diyos na nag-iisang Diyos. So sa ganung paraan mga kapatid, lalabas kasi dalawa yung ating tagapagligtas. Dalawa yung Savior natin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Isaiah chapter 43. Sabi dito mga kapatid, verse 3. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel. Holy One nga nag-iisa. Thy Savior. Sabi dito mga kapatid sa verse 11, even I am the Lord, and beside me, there is no Savior. Ako mismo ang Diyos. Nagsasalita dito mga kapatid, yung nag-iisang Diyos natin na Ama. Sabi niya, at maliban sa akin, okay, wala nang ibang tagapagligtas. Nag-iisa lang siya mga kapatid. Kung si Jesus Christ ay iba sa nag-iisang Diyos mga kapatid, abay lalabas dalawa ang tagapagligtas natin, dalawa rin yung Diyos natin. Kasi kung sino yung tagapagligtas mo, edi siya yung Diyos mo. So dito mga kapatid, madali nating maunawaan ang sinasabi po ng Biblia na ito po ay nakaplano na. Planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Kaya nga po sa third clause, the Logos was God. Ano bang tinutukoy doon na God mga kapatid? Yun bang literal na Logos or plano? Hindi po. Kasi po, sinabi na doon sa second clause na planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Sino yung Diyos doon mga kapatid na tinutukoy? Yung pinaplano, which is yung kanyang sarili, Diyos mismo mga kapatid. Okay? Linawin natin. Sabi doon mga kapatid, in the beginning, nandun na yung plano ng Diyos. Okay? Plano ng Diyos na pumapatungkol sa kanyang sarili. Okay? Kaya sa third clause, the Word was God. Okay? Yung pinaplano ay Diyos. Okay, pareho lang kasi parehong Logos mga kapatid, parehong word. Pero kung intindihin nating mabuti, yung tinutukoy na Diyos doon mga kapatid, hindi yung mismong literal na word, okay? Or literal na plano mga kapatid na yun lang ang nagkatawang tao, hindi po. Kasi nga, planong pumapatungkol sa kanyang sarili na siya ay mahayag sa laman. Okay? Kung titingnan natin mga kapatid, yung tinutukoy na Diyos doon, hindi yung literal na Logos mismo. Kasi maraming Logos Kaya sabi ko nga mga kapatid, hindi po nating sa last video natin, hindi sinasabi ko doon, hindi pwede nating gawing normative na ang Logos ay Diyos. Kasi nga, lalabas mga kapatid yung ibang talata sa Biblia, mali na yung pagkaintindi natin mga kapatid. Sabi doon mga kapatid, sa pamagitan ng inyong mga Logos, inyong mga word, sabi doon mga kapatid, ilalabas maraming Diyos.
So in this context of John 1:1, bakit sinabi na the Word was God? Dahil yung pinaplano dyan ay planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Sarili mismo ng Diyos, mga kapatid, na siya po ay mahayag sa laman. Okay, yun po ang logos, yun po ang plano, mga kapatid. Kaya sinabi dyan, the Word was God. Ngayon sa tanong, ang salita ba ay Diyos? Verbatim, yes. Okay, pero sa unawa, depende kung anong ibig sabihin mo dyan sa word na salita sa John 1:1. Kung iniisip mo na sa iyong unawa na ang logos dyan or ang salita ay literal na salita, abay hindi po yun ang Diyos. Pero pag iniisip mo na unawaan mo ang context ng John 1:1 na yung salita dyan ito ay tumutukoy mismo sa identity na nag-iisang Diyos, na siya ay mahayag sa laman, yes, the Word was God. Kaya po, mga kapatid, mas maganda po na maunawaan natin yung pinaka-context ng Bible. Kaya nga po, mga kapatid, dito po sa Exodus chapter 3 verse 14, mababasa natin nung si Moses ay nagtanong siya, Panginoon, ano bang pangalan? Magtatanong sila, anong pangalan na nagsugo sa akin? Anong isasagot ko sa kanila? Sabi ng Diyos, I am that I am. Okay? Isaiah chapter 52 verse 6, mga kapatid, sabi ng Panginoon, therefore they shall know my name on that day. Okay? That I am He. Behold, it is I that speak unto them. Sabi dito ng Diyos, darating ang panahon, darating ang araw na makilala nila ang aking pangalan, na ako mismo, ako ay siya nga, na ako mismo ay makipag-usap sa kanila. Okay? Ang Diyos mismo ay nagpakilala nung siya po ay nahayag sa laman. Saan ba natin ito mababasa? John chapter 8 verse 24, mga kapatid, na sabi niya, you shall die in your sins if you believe not that I am He. Sino ba yung He? Sabi doon sa mga susunod na mga talata, hindi nila naintindihan na ang tinutukoy niya na He, na ito ay tumutukoy sa Ama, mga kapatid. Okay? Kaya nga po sa John chapter 8 verse 58, sabi niya, before Abraham was I am. Kaya nga po, mga kapatid, in John chapter 1 verse 1, kung intindihin natin mabuti, sa simula nandoon na yung plano ng Diyos. Plano ng Diyos na pumapatungkol sa kanyang sarili. Yung mismong Diyos, yung pinaplano mismo, mga kapatid, okay? Siya po ay nagkatawang tao. Ang plano mismo, mga kapatid, ay nag-came into existence, mga kapatid. Okay? Natupad po yung plano na yon sa pamamagitan ng babae, mga kapatid, na si Maria, na ang Diyos ay nahayag sa laman. Okay? So ano bang right term? The Word became flesh. And pinaliwanag actually yan, mga kapatid, ng 1 Timothy 3:16. God manifested in the flesh. Okay? So paano ba nag-manifest ang Diyos sa flesh? Ang explanation niya is John chapter 1 hanggang John 1:14 po, mga kapatid. Kung paano po ang Diyos ay nahayag sa laman. So sino ang tinutukoy doon na Diyos, mga kapatid? Yung mismong kanyang sarili, hindi ang literal na word. Ngayon, sa mga discussions, mga kapatid, may mga tanong, ang salita ba ay Diyos? Always kung sagot, mga kapatid, depende kung anong pagkaintindi mo sa salita. Kasi nga pag sinabi mo salita, it's either logos or rema. Okay? If you think that kung ang ibig sabihin mo ay rema, no. Pero pag sinabi mong logos, intindihin natin. Kasi hindi lahat ng logos sa Bible ay masabi natin na Diyos. Depende sa context, mga kapatid. In the context of John 1:1, sinabi na ang logos ay Diyos dahil ang logos na yon or plano na yon ay pumapatungkol mismo sa sarili ng Diyos. Kai ho logos en proston theon. May nagsabi, sino ba yung nagkatawang tao? Yung salita ba mismo? Na literal na salita? Or literal na plano? Or yung Diyos? Ang sagot, mga kapatid, praise the Lord, yun pong Diyos. Okay? Sa simula, nandun na yung plano, at ang planong pumapatungkol sa kanyang sarili ng Diyos, at yung pinaplano ay Diyos mismo. Okay? Kasi nga yung plano na ang Diyos ay mahayag sa laman, yung pinaplano na yun, ay yun ang Diyos mismo. Kaya nga, nung ipinanganak si Jesus Christ, ang tawag sa kanya ay Emmanuel, ibig sabihin, God with us. Okay? Kasi yung nahayag sa laman, yun mismo yung Diyos. Yung plano mismo yun ng Diyos na ang kanyang sarili ay mahayag siya sa laman. God was manifest in the flesh. So sa mga ibang pagpapaliwanag, mga kapatid, I think inuulit-ulit ko lang yung ibang pagpapaliwanag ko dito para po ati po talagang maintindihan po, mga kapatid. And kung may mga katanungan kayo, pwede po kayo mag-comment dyan sa baba. And again, para po maintindihan nyo itong video na ito, mga kapatid, pwede nyo panoorin. Part 1 po, mga kapatid, and part 2 po. Doon po natin tinatalakay yung ibang bagay. Sa susunod na mga video natin, tatalakay natin doon. Bakit ba hindi mag-aakma yung mga interpretation ng iba? So, that's all for today, mga kapatid. Thank you for watching, and God bless you. See you in the next video.